prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gold. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Mapagpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating Dawn Prayer Covenant. Ang ating scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Mateo or sa Matthew chapter 6 verse 1 to 6. At babaisahin ko po ito sa Mabuting Balita o sa Tagalog po. At ito po ang nakasulat. Katuruan tungkol sa paglilimos. Okay. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit.
Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay paggaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos ay huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalip mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang inyong ama na nakakita ng kabutihan ay ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katurungan tungkol sa panalangin, kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa inyong ama na hindi mo makikita at iyong ama na nakikita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa mga Panginoon sa lahat, kami po ay nagpupuri, papasalamat by your words, O Lord God, through your scripture, Panginoon. Naway, bigyan niyo po kami ng wisdom sa aming devotion po ngayong umaga. Sa Pangasus, tupot sa dalangin po namin. Amen at Amen. Ang ating devotion po ngayong umaga ay pinamagatan pong do it in secret or gawin po natin ito ng tahimik. Dito po sa scripture na binasa po natin, God's want to remind us na in everything that we do, especially in the glory for Him, di ba? We must do it quietly or we must do it in secret, di ba? Yan po yung binasa po natin. Or this is the message, wow. This is the message. Why? Because God doesn't want us to be boastful. Yes, there are times na okay lang na magpasalamat ka, na sabihin mo sa mga kapitbahay mo, you have a certain achievement. Okay lang naman yun. Pero kapag sumobra na at paulit-ulit mo na lang na sinasabi yung achievement mo, nagiging mayabang ka na. Kaya sabi nga po nun, God wants you to remind or remember Matthew chapter 23 verse 12 and Lucas chapter 14 verse 11. Sabi nga po doon, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Same concept din po sa prayers, di ba? Ganun din po sa panalangin. Minsan po, pag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon, we ask about something. Puro na lang tayo nag-a-ask sa ating Panginoon. Puro tayo nagpapasalamat sa Kanya. Pero nawawala ang essence po ng panalangin, di ba? Ang essence po kasi ng panalangin is having a covenant with Him. Having to talk to God, what's the problem, di ba? In your life, di ba? Yung okay lang naman na magpasalamat ka sa Kanya. But God wants you, there are times na He wants you to ask for forgiveness, di ba? Asking for a reflection, lalo na po sa ating buhay. Or kamusta na ang ating buhay? Kung okay lang ba tayo? There are times na hindi, di ba? And He wants us na mag-usap kayo or to have a covenant with Him. Sabi nga po doon on verse 6, di ba? Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Bakit kaya? Kasi He wants to talk to you one-on-one. He wants to talk to you, kausapin kanya ng masinsinan. Parang katulad ng anak, halika, usap tayo, sarado mo yung pinto. Di ba? Pag ganun po ang mga magulang natin, pag meron tayong ginawang kasalanan, di ba? Sabihin niya, anak, halika nga dito, usap nga tayo. May gusto lang akong kausapin ka, gusto ko lang i-confirm, 'di ba? Na there is something, 'di ba? Pag ganoon is that there is something happening to your life and God wants you to talk about it. And while you are talking with God or having prayer, 'di ba? He wants you to have a covenant with Him. And that is the hidden message po ngayon pong umaga. Sa scripture po na binasa po natin, there are two things lang naman po. Number one po niyan is to be humble. Lalo na po sa pasasalamat. Be humble lang. And number two is to have covenant with Him. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, we ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. And also, we thank you, Lord God, for the blessing that we receive. Lord, for this day, gabayan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan
sa pang-araw-araw po namin, especially in everyday, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami naging mabuting tapat na manggagawa or alagad, Panginoon, or tagapagsunod or tagapagpakinig, Panginoon. But we ask, O Lord God, for forgiveness, O Lord God. And that's why we ask for your guidance, Panginoon, na gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng kalakasan na magpatuloy sa aming buhay. At kapag kami man po ay nangangailangan, alam po namin that you will give us everything, especially sa mga blessing na siksik, digdig at maapaw na mga needs namin, Panginoon. And Lord, kapag kami man po ay namamroblema, there is nothing is impossible in your name. And alam po namin na anuman hirap, Panginoon, ay malalakbasan po namin sa aming buhay. Sa Panginoon Jesus, sa Sabado lang po namin. Amen at Amen.